unang-una, ito, bibigyan kayo ng chance ni universe na umunlad. Actually, may mga tutulong sa'yo, no? Magtatagumpay kayo, guys, at saka uunlad talaga kayo. Pero this is not pure effort mo lang, kundi may mga taong tutulong sa'yo. Parang stepping stone, parang bridge, guys, no? Parang daan, tulay. May magsisilbing daan or may magsisilbing tulay para sumakses ka, para umangat ka, para umasenso ka, para umunlad ka. So, whether it's, and syempre guys, definitely, this is galing from the universe, okay? Hello guys, hello Leo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is monthly Taroscope para ngayong February para sa Leo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Kung ano lang yung makaresonate sa inyo guys, take that message kasi hindi lahat ng mensahe ay magre-resonate sa inyo, mga kapixie. Wow, so sobrang ganda ng mga mensahe sa inyo guys. So, una, meron tayong timeline guys na within the next few months, pagpasok ng February, maaring maganap itong mga big happy changes na to guys, no? Mga magaganda at malalaking pagbabago sa buhay nyo. Ito yung mga bagay na minamanifest nyo, mga pinagdadasal nyo, mga pinagpapanata nyo guys. Pwedeng mas mapabilis pa, pwedeng mas tumagal, depende sa mga balakid nyo. At saka depende kung gaano kayo ka-consistent and focus guys, no? The more na nagpo-focus kayo, the more na mas malakas yung energy nyo sa mga manifestations guys, and syempre mas madaling magma-manifest. Pero kapag distracted kayo, nega kayo, marami kayong worries, stress, ganyan, tumatagal yung manifestation nyo, mga kapixie. But it doesn't mean na hindi siya magma-manifest. Kailangan nyo lang mag-persist pa guys, okay? And again, no, mga malalaki, masasaya at magagandang pagbabago yung nag-aantay sa inyo within the next few months guys. So, i-main-main nyo na to guys sa comment section. Aside dito guys, may mga magandang improvement din sa inyong kalusugan, no? Physical, mental, emotional, sometimes even spiritual health nyo guys. Pero syempre guys, this is something na you shouldn't take for granted. Palagi ko yan kayo pinaaalalahanan mga kapixie pagdating sa health talaga. Palaging ikonsulta sa mga manggagamot, sa mga doktor, para talagang maganda yung lagay nyo ng kalusugan nyo, mga kapixie, okay? Alright, so yeah, i-main-main nyo na itong mga improving health na to, itong mga positive changes na yan guys, i-main-main nyo na sa comment section mga kapixie. So shuffle natin to guys, hanapin natin yung ito pala, sa love pala ito. Ito naman guys, yung mga mensahe sa inyo ng person nyo, dark confession. So ito yung mga tinatago-tago nila sa isip nila, mga kapixie, no? Kung ano lang yung makaresonate guys, take that message. Iba-iba kayo ng mensahe, hindi lahat resonate. So yung first message dito guys, I feel alone and in the dark, where is my light? So itong person mo guys, medyo nag-i-emo siya, no? Feeling niya nag-iisa siya, feeling niya malungkot siya, mga kapixie. Parang naguguluhan siya, pwedeng confused siya guys. Pwedeng confused siya sa feelings niya sa'yo, pwedeng confused siya sa relationship, pwede rin hindi niya na-feel yung relationship nyo, mga kapixie, okay? And ito naman guys, I feel unworthy of having love in my life. Yeah, I feel miserable and lost. So ayan na nga mga kapixie. So nag-i-emo siya, feeling niya nag-iisa siya, feeling niya basta nag-i-emo siya guys for some reason. Actually, pwedeng ano to guys, pwedeng may problema itong person mo. Pero pwedeng hindi niya sinasabi sa inyo mga kapixie. Tapos hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. And I'm also sensing na baka nahihiya din siya sa'yo or natatakot siya na malaman mo na may pinagdadaanan pala siyang ganun. Yung mga ganun guys, okay?
And eto naman guys, ayan, I feel empty and hollow right inside. So kung mapapansin nyo guys, very consistent yung message niya, yung feelings niya na may tinatago siya, malungkot siya, hindi niya maisabi, hindi niya mai-share, pwedeng nahihiya, natatakot, or whatever. Pero based dito sa mensahe na to guys, mukhang meron dinadamdam ng matindi itong person nyo, Leo. So kung napapansin nyo na medyo aloof siya, medyo cold sa inyo, or medyo distant, maaring may pinagdadaanan siya. So pwedeng kausapin nyo ng masinsinan mga kapiksi, baka makatulong kayo sa kanila. Or sometimes naman, baliktad, kailangan lang nila ng space, no? Minsan ganun eh. Space yung kailangan nila para makapag-isip sila mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below if naka-resonate kayo dyan. Hanapin natin yung energy ng Leo guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party, at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex-price breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghanap guys ng pamaswerte na lucky charms or lucky bracelet, aventurin tsaka citrin guys, may makita kayong mga link sa description box. So Leo, kayo ay represent ng Queen of Wands sa ating spread. So this is both positive and negative. Unahin natin yung negative guys. Ito guys, yung may mga stress kayo guys. Itong stress na to guys, feeling ko ito na yung sa relationship, no? Kasi pwedeng iniisip niya yung nangyayari sa relasyon nyo. Kasi nga for some of you, if ever pa naka-resonate kayo sa mga love messages kanina, parang iniisip nyo, nag-aalala kayo para sa person nyo. And pwedeng nadadamay din yung relationship nyo sa pinagdadaanan niya kasi parang hindi siya masyadong open sa'yo, hindi siya masyadong nakikipag-usap, and kayo parang nag-iisip kayo bakit ganun yung attitude niya. So kung ano-ano yung tumatakbo sa isip nyo mga kapiksi. Pero kagaya nga nung sabi ko, parang gusto ng person mo na mapag-isa. So kahit na parang pilitin mo siya ganyan, parang hindi rin siya nag-share ng kanyang saloobin, which makes it more harder for you kasi parang G na G kayo, gigil na gigil kayo malaman kung ano yung pinagdadaanan niya, pero parang may ding-ding sa pagitan nyo na naglalagay siya ng emotional gap, so hindi siya ready na mag-open mga kapiksi. Okay, so yan yung nakikita natin sa negative mga kapiksi. Sa positive, ito naman guys, sa positive, pagdating sa kabuhayan nyo, sobrang positive ng energy nyo. Kasi, unang-una, ito, bibigyan kayo ng chance ni universe na umunlad. Actually, may mga tutulong sa'yo, no? Itong, yung, magtatagumpay kayo guys, at saka uunlad talaga kayo. Pero this is not pure effort mo lang, kundi may mga taong tutulong sa'yo. Parang stepping stone, parang bridge guys, no? Parang daan, tulay. May magsisilbing daan or may magsisilbing tulay para sumakses ka, para umangat ka, para umasenso ka, para umunlad ka. So whether it's, and syempre guys, definitely this is galing from the universe, okay? Galing ito kay universe. Syempre minomove niya yung mga tao, bagay, sitwasyon sa paligid mo. Pero definitely guys, be grateful. Kumbaga ngayon pala magpasalamat na kayo kasi talagang tinutulungan kayo ni universe na sumakses and umunlad sa buhay nyo, lalo na kung nakafocus kayo guys. Yung iba sa inyo, I'm sensing na talagang inaaral nyong mabuti lahat ng kilos nyo, lahat ng, at saka parang nagtitraining kayo, na mas maging hindi naman hard on yourself, pero mas maging matibay yung dibdib nyo. And you're not accepting failure. Parang hindi ka tatanggap ng pagkatalo. Pwedeng
madapa ka, pero babangon ulit hanggang sa talagang sumakses kayo mga kapiksi. Okay? So, napakaganda guys. For some of you, you will begin a new journey, especially pagdating sa kaperahan. So, may mga bagong chapter sa pagkakakitaan nyo, sa kaperahan nyo, pwedeng new source of income or additional source of income. Pero, eto parang mas maraming liwanag yung dadalhin nito sa inyo. Mas magiging maliwanag yung buhay nyo. Mas magiging maliwanag yung kalangitan nyo guys kapag na-implement nyo na ito sa buhay nyo. Yung iba sa inyo guys, parang feeling ko makaka-jackpot kayo sa mga desisyon nyo pagdating sa pera, whether mag-invest kayo or magnegosyo kayo or mag-side hustle kayo, kung ano man yung napili nyo, talagang makaka-jackpot kayo dyan sa desisyon na yan. And magdadala siya ng tagumpay sa inyo mga kapiksi. Okay? So, you have to stay focused guys, whatever, kung ano man yung gusto nyong ma-achieve sa buhay. Okay? Alright. So, what else mga kapiksi? Tingnan pa natin. So, ito guys, nakikita natin yung burden. This is burden sa relationship mga kapiksi. And sa relationship kagaya nga nung na-mention natin kanina. Actually, maganda yung kabuhayan nyo, pero pagdating sa relationship, romantic relationship, doon medyo marami kayong sablay ng konti. For some of you guys, pwedeng it's either ikaw yung sensitive or yung person mo yung overly sensitive na parang nagbalat kayo and patong-patong yung mga naging problema nyo, tapos lahat yun kinikim-kim sa puso mga kapiksi, hindi na iilabas to the point na baka dumating yung time na sumabog. Syempre pag sumasabog, 'di ba, hindi maganda kasi most of the time nagba-backfire yan. May mga salitang hindi magaganda na mabitawan na mauuwi sa sakitan. So pwedeng magkasakitan kayo mga kapiksi kapag napuno kayo. It's either mapuno kayo or mapuno siya. Kaya dapat talaga yung mga unresolved issues kino-close, kasi kung hindi dadagdag lang yan sa mga issues nyo sa relationship, and maaari siyang maging anay ng relasyon nyo. So kung maaagapan nyo hanggat maaga, agapan nyo mga kapiksi. Kabaligtaran naman sa relasyon sa non-romantic, kasi pagdating sa non-romantic naman guys, maganda naman yung relasyon nyo sa ibang tao, like sa family nyo, sa mga kaibigan nyo, sa mga kasama nyo sa trabaho. Doon naman wala kayong problema. Actually yung iba nga parang hindi naman sa nakikialam, pero tumutulong, no? Kunwari yung magulang tumutulong sa problema ng mag-asawa, hindi naman sa nakikialam pero tumutulong. Kumbaga, if may tutulong sila ng mga advice or whatever, gagawin nila para ma-resolve yung mga issues nyo mag-asawa or mag-jowa or baka friends nyo, ganyan. Okay? Alright. So, yeah. Ganun talaga guys. May positive, may negative. Take what resonates. Syempre, kailangan ang kinin natin yung positive, doon tayo mag-focus guys. Okay? Alright. So, comment down below if naka-resonate kayo guys. Ito yung ating 2026 kapalaran. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.